Magandang araw! Nandito na ang ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao para sa ika-5 linggo. Ang ating aralin ay pagpili at pagkain ng masusustansyang pagkain ayon sa oras at pangangailangan ng katawan. Ako si Miss Edsy, ang gurong makakasama ninyo para sa talakayan. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahan na natutukoy ang pagkaing dapat kainin upang maging malusog at malakas ang pangangatawan. Natutukoy ang pagkakaiba-iba ng 3 pangkat ng pagkain. Ang aralin na ito ay naghahanda ng mga gawaing makatutulong sa iyo upang maisakilos ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalusugan ng katawan upang ito ay maingatan. Subukan nating sagutin ang paunang pagsasanay. Tukuyin ang mga pagkaing iyong kinakain. Isulat ang iyong mga sagot sa kwaderno o sagutang papel. Burger, saging, repolyo, fries, mansanas, ice cream, o popcorn. Masustansya kaya ang mga pagkaing iyong kinakain? Malalaman mo ang kasagutan pagkatapos ng aralin na ito. Sa dami ng mga bagay na kailangan mong gawin araw-araw bilang mag-aaral, nararapat lamang na kumain ka ng masusustansyang pagkain na magpapalusog at magpapalakas sa iyong katawan. Basahin ang usapan ng 3 batang magkakaibigan na sina Lina, Lino at Lita tungkol sa mga paborito nilang mga pagkain. Lina, ang paborito kong mga pagkain ay tinapay na may palaman, kanin at kamote. Ang mga pagkain ito ay nabibilang sa GoFoods na nagbibigay ng lakas para sa akin araw-araw na mga gawain. Lino, isda, gatas at manok ang mga gusto kong kainin. Ang mga ito ay nagpapalaki at nagpapatibay ng aking katawan. Nabibilang ang mga ito sa pangkat ng GoFoods. Lita, papaya, saging at pinya ang ilan sa mga paborito kong prutas. Gustong-gusto ko rin kapag nagluluto si nanay ng saluyot at sitaw. Ito ang paborito kong pagkain. Ang mga ito ay nabibilang sa pangkat ng GoFoods. Nagsisilbi ang mga ito na pananggalang sa sakit at impeksyon. Sa usapang ito ni Lina, Lino at Lita ay iyong natutuhan ang mga pagkaing dapat mong kainin upang mapanatiling malusog at masigla ang iyong katawan. Ang mga kaalamang ito ay makatutulong sa iyo upang mapagtagumpayan ang susunod na gawain. Mahalagang malaman ang mga masusustansyang pagkain na mabuti para sa ating kalusugan upang maging malakas at masigla ang ating pangangatawan. May 3 pangkat ng pagkain na makatutulong upang maging malakas at malusog ang ating pangangatawan. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Una, GoFoods. Ito ang mga pagkaing nagbibigay ng lakas at enerhiya para sa ating sa araw-araw na mga gawain. Halimbawa, tinapay, kanin at kamote. Pangalawa, GrowFoods. Ito ang mga pagkaing nagpapalaki at nagpapatibay ng katawan. Halimbawa, isda, manok at gatas. Pangatlo, GlowFoods.
Ito ang mga pagkaing nagsisilbing pananggalang sa sakit at impeksyon. Halimbawa, papaya, saging at sitaw. May tamang oras din sa pagpili at pagkain ng mga masusustansyang pagkain ayon sa pangangailangan ng katawan. Umagahan, karaniwang mula ika-6 hanggang ika-7 ng umaga. Ang mga pagkaing makapagbibigay ng lakas ang dapat kainin. Gatas, kanin, karne at prutas ay mainam na umagahan. Minandal o merienda. Maaari itong paglaanan ng oras sa umaga tuwing ika-9 hanggang ika-10 ng umaga o ika-3 hanggang ika-4 ng hapon upang mapanatili ang lakas bago mananghalian o maghapunan. Tinapay, sopas, spaghetti, pansit, saba at iba pang masusustansyang pagkain at inumin ang maaaring ibaon o bilhin. Tanghalian, karaniwang ika-11 hanggang ika-12 ng umaga. Mula sa paggawa ng mga gawaing pang-umaga, kinakailangan na muling punan ang tiyan. Isda, kanin at gulay, karne, kanin at gulay, at mga pagkaing maaaring pagtambalin. Hapunan, karaniwan mula ika-6 hanggang ika-7 ng gabi. Maaring kumain ng pagkain tulad ng pananghalian, ngunit dapat sapat lamang ang dami upang magkaroon ang katawan ng sapat na oras upang matunaw ang mga pagkain kinain sa maghapon. Pagkaing madaling tunawin ang dapat kainin katulad ng gulay at isda. Ano-ano ang iyong natutunan sa ating aralin? Ang 3 pangkat ng pagkain ay ang mga go, grow, at glow. May tamang oras sa pagpili at pagkain ng mga masusustansyang pagkain. Ito ay ang mga agahan, minandal, tanghalian, at hapunan. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. I-check ang mga naibibigay ng sumusunod na pagkain. Sagutin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Halina't iwasto na natin ang pagsasanay. Ang itlog ay sumusuporta sa paglaki. Ganon din ang karne. Ang sitaw naman ay pananggalang sa sakit at impeksyon. Pang-4, kanin. Nagbibigay ng lakas at enerhiya. Pinya, pananggalang sa sakit at impeksyon. Sa susunod na pagsasanay, lagyan ng check ang patlang kung ito ay masustansyang pagkain at X kung hindi. Sagutin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Iwasto na natin. Ang saging ay check. Pangalawa, soft drinks. X. Pangatlo, donut. X. Pang-4, karne. Check. At ampalaya, check. Para sa panghuling pagsasanay, piliin ang titik ng tamang sagot. Tukuyin kung saang grupo nabibilang ang mga pagkain. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno o sagutang papel. Unang bilang. Ang 3 pangkat ng pagkain na dapat kainin ng isang bata ay? Ang tamang sagot ay titik B.
Go, Grow, at Glow Foods. Pangalawa, ito ay halimbawa ng Go Foods. A. Isda, B. Sitaw, C. Tinapay. Ang tamang sagot ay titik C. Tinapay. Pangatlong bilang. Halimbawa ng Grow Foods. A. Gatas, B. Kanin, C. Talong. Ang tamang sagot ay titik A. Gatas. Pang-apat na bilang. Nabibilang naman sa Glow Foods ang mga ito. A. Kanin, B. Gatas, o C. Papaya. Ang tamang sagot ay titik C. Sa aral nito, iyong nalaman ang pagpili at pagkain ng masusustansyang pagkain ayon sa oras at pangangailangan ng katawan. Binabati ko kayo mga bata sapagkat panibagong aralin na naman ang iyong natutunan. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat sa pakikinig. Paalam!